Magandang araw sa inyo mga kabayan. Dito naman ako, si Batang Kaitan, nagbabalik. Mayroon akong kakaibang i-vlog sa inyo ngayon. I-share ko sa inyo. Baka magustuhan nyo. Ay gagawa rin kayo. O mapulutan din ng isang aral. Ito po'y ginagawa ko nung lockdown dito sa lugar namin, mga 3 buwan na yata yon. So mahigit before ng Christmas. Hindi pa, October pa yun. Ginagawa ko dahil wala mang magawa sa bahay, walang trabaho. Internet lang. Manood ka ng TV. Yung TV ko nakakunik sa internet dahil hindi man nakakunik yan sa direct TV station. So, YouTube. May nakita ko sa YouTube isang konsepto ng engineer, Filipino engineer dun sa Pinas, may-ari ng construction, na yung mga tao niya dahil ng lockdown, sorry po, nakalimutan ko yung engineer na yun, yung pangalan. Napapasalamat po ako sa kanya dahil doon ko nakuha itong konsepto na to. Dahil sa lockdown, yung mga tao niya walang trabaho, gumagawa sila ng design na yung sa hand sanitizer. Yung sa hand sanitizer na hindi mo na kailangan mag-pump ka pa rito. Ilagay mo na lang doon sa hand sanitizer stand, tapos apakan mo sa baba, kukusang lalabas dito. Kasi pag hinawakan mo naman to, iba-ibang taong hawak, ikaw nag-pump ngayon, susunod na tao, pump, hawak na naman. So may posibilidad na magkahawaan. Kasi kung yung isa na una ay meron siyang virus, so sigurado yung ikalawa magkaroon din ng virus dahil parehas kayo hinawakan eh. So naisip ko, wala to rito sa lugar ko eh. Magandang gayahin ko to. Baka pumapatok. Magkakaroon pa ako ng pang Christmas dito na budget. Sabi ko ganun. Advance ba? Yung naisip mong advance ba? Pag advance nga, hindi pwede yan. Mali pala yun. Yung lesson to learn na yung trabaho mo hindi pa natapos, inisip mo na mayroon na. Yung ganun ba? Sorry po. Ayun. Gumawa ako ng sketch. Kasi hindi ko naman pwedeng kukopyahin ko yung sa kanyang buong buo na yung measurement tsaka yung buong postura, hindi naman pwedeng kopyahin yun. Dahil idea niya yun eh. Design niya yun eh. So kung kukopyahin mo yun, kailangan magpaalam ka sa kanya, sir, yung gawa mo, pwede bang kopyahin ko to, yung ganun ba? Para parang may proseso ba, para hindi ka pagsabihan akin yan eh, ganun ba? Parang ganun ba? So gumawa ko ang konsepto na galing sa kanya, pero mayroong yung forma, pag tingnan mo sa gilid, iba, ganun ba? Ginagamit niyang lagayan, iba, yung sa akin, iba, pero yung konsepto, pamaraan, parehas. So, gumawa ko ng sketch, gumawa ko ng mga measurement, gawa ko ng bill of materials, binili ko kaagad yung mga materials na nabili ko, kasama na yung sa transportation, umabot yata ng 600 o more or less 600, ganun. Dahil 3 pirasong natapos, 3 pirasong nabuo ko, 3 pirasong natapos ko,
May extra pang kunting pipe. Ganun. So, sa madaling salita, ito ay nabuo ko sa 3 araw. Medyo, kung tingnan mo, yung isang piraso, kayang ubusin to, matapos to sa hindi pa isang araw, siguro mga 6 hours tapos na. Kaya lang tatagalan ako nang gumawa dahil wala akong tools. Nangihiram ako ng tools, hiram ko ng hakso doon sa kabila. Yung hakso pa niya eh, wala nang ngipin. Pero hiram ako ng hand drill. Yung hand drill pa niya eh, lost thread yung kuhan. Wala talaga yung mga tools dito sa mga kasamahan ko. Hindi, yung mga magandang tools na nila, nakabagahin na. Ako rin, walang tools. So yun. Ang tools ko na gamit ito, measuring tape. Bili ako ng measuring tape pala. Bili ako ng riveter. Hiram ako ng gabas, hakso. Tsaka hand drill. So mahirap magtrabaho ng hindi kumpletong tools dahil yung pagputol mo lang ng pipe, pag walang mag-ipit ng pipe o vice o tibol, nalagyan mo ng may vice, mahirap. Nag-iisa ka lang, dito lang sa kwarto, dito lang sa upuan nilagay yung tubo, puto siya. Walang bench vice, walang C-clamp, kahit pagtayo, pag tinitindig mo na, wala kang spirit level. Ano ba ginagawa ko? Gawa para matansya kong straight yung tubo. Sinaside ko doon sa corner ng bahay ko kasi yung corner ng bahay, kwarto, corner straight, doon ko sinaside. Straight na to para lagyan ng glue. Yung ginagawa ko. So madaling set na tapos sa 3 araw, ika-4 na araw, masaya na ako sa ika-4 na araw. Yung pagod ko parang nawawala na dahil tapos na eh. Inumpisahan ko nang maglako. Binidyo ko, hindi ko nilako, hindi ko binibitbit yan. Hindi katulad sa Pinas na, hindi pwede, bawal dito yun. Buat ka ng mga gamit na parang pagbintangan ka pang nagnanakaw. Hindi ako pinicturean ko, binibidyo ko, punta ko sa kuan. Ang target ko mga restaurant. Ang unang restaurant na puntahan ko, brother, I have very nice concept for stand of your hand sanitizer. No need, sabi ko, no need to pump. Hinawakan ko yung sanitizer nila, no need to pump, brothers, because if you pump this, maybe somebody have virus. You have also virus if you do pumping next of the guy who have virus. Sabi ko gano'n. Video. So this one is nice, brother. Sabi gano'n. Apakan mo lahat, lalabas yung kuhan. Sanitizer dito. So wala nang hindi na. Sabi pa ng nakausap ko, no brothers, we cannot order here. Only the head office, main office, yung gano'n. Ganun din sa ibang mga restaurant. Main office. Pinuntahan ko yung, pinasok ko yung KFC, main office. Hardest, main office. Ganun. Wala to. Doon ako sa iba, yung maliliit na mga restaurant. Ganun. Sabi na, no need, brother. No more COVID. Kaliwali. Ano ka nung no more COVID? Wala daw COVID. Ang dami kaya. Dati. Ewan ko lang ngayon. Lockdown na naman. Wala to. Punta na ako sa iba. Ito, pwede dito. Sabi pa yung ganun. No need, brother. Not required from the government. No need. Only government. You have sanitizer in the table. In the entrance, okay, no need, wali. Hindi sila mahilig ba sa yung magandang pagpasok mo doon sa kuan. Yung sa atin kasi mahilig tayo sa Pilipinas na pagpasok
pagpasok mo pa lang sa establishment o sa ma-impress yung mga guest o yung mga bisita mo na, oh, ganda to. Sa kanila wala ang ganun. Basta yun na. Huwag nang hindi kasi sa kanila parang magagastusan sila o ano ba? Hindi ko punta na naman ako, di ba? Hindi ako, ilang araw yun, ikot ako. Punta na naman ako ng market. Sabi ng brother, we have this like this. Brother, sorry, we have no mother. Mother yung tawag mother dito, yung manager. Kaya sabi ko, kailan ka balik yung mother nyo? After, kulang pa, weekends daw. Binalikan ko, pagbalik ko ng mother, sabi no, brothers. Wala. Punta ko ng iba. Coffee shop, ang daming tao. Kita ko yung sanitizer na nakalagay lang sa mesa. Sa gitna, sa entrance. Sa upuan lang pala, upuan yun. Entrance. Sigurado, patok to, kuha to. Wala, hindi. Wala pa rin. Ito pala yun. Ito. Wala pa rin. Kasi ang mangyari, ang gusto niya, kailangan, nakita niya kasi niya sa video, parang skeleton to skeleton lang, tubo lang Ang gusto niya, lalayo muna natin tong kon ko. Mahiwagang tripod. Mahiwagang tripod, papakita ko sa inyo yun. Kung anong klaseng tripod yan naman yan. Ang gusto pa na yung kinakausap kong taga-coffee shop na mayroon siyang cover dito. Yung lumabas ito lang. Ito. Kailangan naka-cover to. Cover ng plastic o tarpaulin, whatever. Sa side din, mayroong cover. May cover. Nakalagay pa daw dito, welcome. Please do hand sanitizing before you enter. Like, yung pinumba. Mayroong mga kwan dito. Kung gusto niya mag-isip-isip ko, pwede yun. Lagyan. Pero, dagdag na naman gastos. Ang unang mong gastos doon, yung pamasahe papunta doon. Papaprint. Tapos, balik ka na naman pagkuha. Kasi hindi mo print kaagad yun Ilang bisis ka pabalik? Dalawang bisis ka mamasahe, pabalik-balik. Ganun. Wala na. Patay ka na dito, tarpaulin pa. Kasi dito sa lugar ko, mas malayo doon sa mga bilihan o mga tindahan. Malayo sa sentro. So, kailangan mong gastos ng transportation. So, sa madaling salita, wala talagang nagawa. Yung ginawa ko, wala talaga. Naudlot. Ito pa yung sinasabi kong discarding na udlot. Bisayang nalugi. 600 real walang kahit 1 real na malik wala. 0. You know? Mga kabayan, lesson learned. Anong lesson learned dito? Kung nag-isip ka man o nagbalag ka man na manginegosyo kahit saan man kayo dito man o sa atin, huwag kayong diretso-diretso invest ng pera sa pangnegosyo nyo pag hindi nyo ini-scout yung area ng business nyo. Kung yung business nyo ay mabili ba o hindi. Kailangan mo nang, kung mag-business ka, kailangan mo nang mag-scout ka, oy, mag-business ako dito. Binta ko ng, limbawa sa atin, itlog. Nabinta ko sa inyo na itlog, sa kayong mga tindahan na ito, bibili ka ba sa amin, sa akin? Saan ba kayo bumili ng itlog? Doon sa malayo o sa akin kung may itlog na ako? Sayo, yan na. Simula ka. Pero, pag mag-itlog, gawa ka ng business na mayroon na una sa'yo o hindi naman magustuhan sa mga ka-community mo, sa community at sa malapit sa inyo, wala rin.
zero. Kung OFW tayo, ganun ang style natin pag negosyo sa atin. Balik tayo ulit OFW. Nakita ko, yun ang lesson learned. Meron nga akong nakita sa YouTube na habang nandito siya sa ibang bansa, nag-business na siya. Kasi yung konsepto niya, kailan pa siya mag-business daw. Mag-business siya kung nandun na sa Pinas. Pag nalulugi, balik ako. Habang nandito daw siya sa ibang bansa, kailangan mag-business na siya. Pamanage niya sa mga parents niya o kapatid niya. Pag maganda ng takbo, saka na siya uwi, siya na mag-manage. Yun, magandang konsepto. Kaysa yung nag-ipon tayo ng pera, uwi tayo sa atin, pag business tayo, pag nalugi, balik na naman. Yun, lesson learned. Batang Kayetan, huwag mag-business na hindi mo ini-scout yung community. Kung patok ba yan o hindi. Boom! Alright. Kaya pala, pinapakita ko to sa inyong vlog na to ngayon. Dahil gusto lang ipamagi ko sa inyo yung lesson learned ko. Tsaka ito, baka nagugustuhan sa kayo na nanonood. Baka nagustuhan nito. Dahil hanggang ngayon gumagamit pa tayo ng hand sanitizer. Kahit gumawa tayo sa bahay natin ng ganito, pwede na tayo kopyahin ito. Walang problema sa akin kopyahin ito. So ipapakita ko sa yung side view, front view, at saka top view, bird's eye view. At saka kung nagustuhan nyo, pwede kayo mag-message sa akin, hingi kayo ng sketch, saka bigyan ko yun ng mga sukat, bill of materials na kakailangan. Pwede ninyo kopyahin. Business din kayo sa inyo, baka na mapapatok to sa inyo. Sa akin hindi po mapatok. Kung kayo nandito, sa malapit sa akin, baka nagustuhan nyo, baka ikaw makayari nito. Okay, ito. Ito pala yung front view. Front view. Side view. Rear view. Yan, rear view. Klaro-klaro. Iangat mo lang to. Pwede mo na itong tanggalin. Angat mo konti. Tanggalin mo. Ito yung bird's eye view. Bird's eye view or top view. Yun. Ito pala, itong ginagawa kong tubo na to, gray tube, gray pipe to. Yung mga kapal na pipe dito. Ito yung ginagamit sa hot and cold water, gray pipe, makapal. 60 real ang bawat piraso, isang length. Ito 25 real, white pipe lang to, manipis. Ito namang ginawa ko dito mga brace. Ito. Hindi na ito makapal na pipe kasi pag makapal, wala na, logika, daming laking gasto. 60 real eh. So ito ay maliit na. 30 real lang to, 35 yata. White pipe, manipis na to. Para kunti ang gastos ba. Ginamitan ko siya ng makapal na pipe yung main post niya para matibay. Kasi Pilipino tayo eh. Hindi natin dadayain yung gawa natin. Kailangan matibay. Pag Pilipino, basta Pilipino subok na dito sa ibang bansa. Paggawa ng Pilipino, matibay at malinis. Yan yung gawa ng Pilipino. So, tinitibayan ko. Ngayon, tibay sa loob pala. Hindi na binta.
Ayun. So ito 60, ito 25, ito 35, yung itong tubo na sa baba, pang brace. Itong mga joint nito, ito T, elbow, reducer, lahat to mga kapal. Ginamitan ko ng mga kapal. 3 real. 3 real ang bawat isa. So 18 piraso, so 51 na kagad. No? Okay, 50 plus. 18. 50 plus na kaagad ang ano 54 ang joint pa lang, wala pa, hindi pa kasama yung pipe ha. So ito pa stainless cup, yung lagay tabo na stainless, marami ito sa kamsa 5 real lang to, stainless. Ito bent pipe. Ito yung bid talaga, bibili na kaagad ako yung bid na talaga. Ito bid na nito. 6 real yan. Ito bend sa taas, ako na nag-bend yan. Manipis lang itong tubo, ako na nag-bend yan. Ako na gumagawa nito pag bend. Ito hindi. Kasi makapal to hindi pwedeng manipis na tubo. Tsaka ikaw lang nag-bend. Dahil ito yung foundation ng kuan foundation ng sanitizer, tsaka yung lagayan ng cup. Dito niliribit yung cup. Pag manipis ng tubo na lagyan ng rivet nito, baka babalik sa iyo yung nagbumibili. Sabi nga, nasira na, ang dali lang nasira. Hanggang Pilipino ka man gumawa. Ganon na. So yun, tinibayan ko, makapal to. So, ito. So kung kailangan nyo na gumagawa nito sa sarili nyong bahay, pwede kayo mag-message sa akin. Hingin yung specs nito, bill of materials, i-send ko sa inyo, gawa ko na skits, measurements, para diretso na pag trabaho nyo. Huwag na kayo mag-isip-isip, o kabila, hindi pala ganito, hindi pala ganito. So ito na. Ay sana itong video nito ay nakakatulong sa inyo at lesson learned din sa akin ang nangyari. So sana nagustuhan nyo. Sa hindi pa nagpa-subscribe, paki-subscribe. Please like and share. Sa hindi pa nagka-subscribe, paki-subscribe. Hanggang sa muli, si Batang Kaitan yung nagpapaalam. Sana sa year 2000 papalayan tayo ng Panginoon na lahat ng hiningi natin ay magkakaroon, at lalo na bigyan tayo ng magandang pangangatawan, safety sa lahat natin dito, saan man tayo sa buong mundo, at lalo na mga minamahal natin sa Pinas ngayon na ewan. Ako'y nagpapaalam, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, kahit man saan panig sa mundo. God bless. Peace.